Sindikato ang buong gobyerno. O yan talaga mga kababayan ang sinabi ni Tobit Yanko. Na umabot na daw tayo mga kababayan sa sukdulan na talagang napupunta na tayo sa babuyan pagdating sa Kurakutan mga kababayan. Ano oras niyo po ha? Hindi mo sinindikato yung buong gobyerno. Ito na talaga yung sukdulan eh. Eto na yung sukdulan. Yung babuyan. Ito na talaga Babuyan. This is large scale. Large ibig sabihin- scale. Nakabuayahan na mga kababayan. So si Zaldico gets 13 billion na inilagay niya sa kung ano-anong distrito without the congressmen or even the LGUs for that matter, knowing bigla na lang meron pala silang ganung pondo. Yes, sinabi. Oh, ini-insert mga kababayan nang hindi alam na ini-insertan na LGU. Zaldico. Si Zaldico mga kababayan na hindi man nila pinapatawag. Kung babanggitin na pangalan ni Zaldico, walang personalan, walang dapat mga personality dito. Nagpapacheck up daw sa United States of America mga kababayan dahil ang BP 90/60. Sa akin yung mga congress. Sabi ng meme sa social media. Di namin alam yan. And then, aside from that, And then, hindi rin natin alam kung mayroon ba talagang proyekto na magaganap na maipapatayo. Diyos ko, Lord. dalawang party list associated with him got 2 billion Oh, wow. na Oh. pondo, which is, again, very unusual kasi Wow, 150 lang siguro hundreds of yun. millions lang at the most. Kay Zaldico pa lang yan mga kababayan ha. Hindi pa kasali yung party list ni Tambaloslos mga kababayan. Oh, not to mention si Tambaloslos mga kababayan, nung dati, mayroon pa siyang hinahandle ng mga ibang mga probinsya. Kagaya ng probinsya ni Teves, probinsya ni mga kababayan, yung namatay na si Barazaga. Tinik over ni Tambaloslos mga kababayan ang pondo sa kanya. Na-funnel sa kanya mga kababayan. At higit sa lahat, yang party list na kanyang asawa na Tingog party list. Na pina-funnel na dyan pinapadaan ang ayuda. Ay, nako. Nakukuha ng party Kasi list wala naman silang represent- distrito, di ba? Opo. It's expected na yung mga distrito aasikasuhin ng district congressman, di ba? Okay. So kaya hindi sila Ang pinagbibigyan. kanyang party list ang kanyang party list nga mga kababayan, ako Bicol. And then, kahit sa ibang probinsya, andun siya. Nag-i-insert na kung ano-anong mga pera mga kababayan. But syempre, siguro may konting pagbibigay kasi meron silang dapat tulungan, mga ganyan, pag nagre-request, Konti lang ba yan? Bilyones? di ba? Naiintindihan naman natin yun. 13 billion? ang laki ng Insertion? discrepancy. Ang tanong ko ulit, paano nangyari ito? Kasakiman. Di ba, Jessica? Sabi mo, hindi baha ang papalugbog sa ating bayan kundi kasakiman. Zaldico is a party list representative Yes. who is the chairman of the Appropriations And the best friend of Tambaloslos mga kababayan. Committee in Yes. the House and then gets to do this, sabi nyo, paano ho nangyari yon? Hindi, siya dapat sumagot. Paano? Hindi, pero there's a House leadership, di ba? The Pinayagan House would ng- probably oh. have its own oversight committee. May tumitingin dapat ton. Kaya nga, ang sabi ni Kiko Barsaga mga kababayan ng bata, ang sabi niya, unang imbestigahan ang speaker mga kababayan. How was he able to do this? Paano niya ho nagawa ito? Kaya nga, Jessica, di ba, kung nagawa niya to, sinong maniniwala na kaya namin imbestigahan yung sarili namin? Selective na mga kababayan. Sinong maniniwala? Tapos ayaw nilang ipatawag. Sinong maniniwala dun sa investigasyon na yun? Nasa nahubat daw siya. Hindi ko alam. No, but Sabi na sa Amerika there are na. reports kasi that he's already abroad. Tama. I don't know. I haven't seen him since the opening of Congress. Tapos, Nagtago Congressman, na. we're only talking of one person here, Zaldico. Yeah. And there are so many others in the list of... 300 The Pero plus. siya na yung pinakamalaki. Oo. Siya na yung pinakamalaki. Hindi. How about ang baluslos? But his na case is ilalagay. unique kasi contractor na nga siya, congressman pa. Hindi na daw siya contractor. Tapos yung kapamilya mga kababayan, yun ang contractor. Nag-divest na raw Nag-divest siya. na daw siya, Okay. sabi niya. Pero sabi po ni Senator Lacson, Lokohan. meron daw 67 na mga congressmen who are also contractors. So ito yung contractor. Okay. Anong masasabi niyo ho doon? Nadidinig ko na meron, pero whether may kalokohan o wala, pero again, out of delicadeza, di ba yun nga yung sinasabi nating delicadeza, di ba? Ang problema niyan, wala pang batas mga kababayan. Yan ang gawin yung batas. Kung meron na kayong ipapasa. Na dapat
lumayo na tayo. Again, paano maniniwala yung mga tao na magiging fair ang investigasyon kung meron ngang 67 na ang contractors doon sa Congress? Ang hindi ko maintindihan, hindi ko alam kung di ba nila nararamdaman na galit na yung mga tao sa congressman. Na, Walang paki. Tingin ng mga tao sa mga kongresista, mga kababayan, buwaya talaga. pangit na ng image ng Kongreso, hindi ba namin nararamdaman yun? Ako nararamdaman ko. Hindi ko alam bakit sinasakripisyo yung imahe Wala silang pakipera lang, ayan gusto. ng House of Representatives para lang sa isang tao. Of course, alam ko, naririnig ko naman, yung iba doon, ako yung sinisisi. Ako daw nakakasira ng image ng House kasi ako daw yung salita ng salita. So, pag tumahimik si Toby, hindi naman tayo nasisira, kaya lang tayo nasisira dahil sa mga pinagsasabi niya. So, parang ganun na. Paano kung nagkukunwari lang ito sila BBM? Ito ang kanilang campaign manager, mga kababayan, tapos tinutuhanan niya. Sabi ni BBM, dadali tayo dito. Pero sa lahat ng kanyang mga kababayan, habirada, tambalos-los lang at Zaldico ang kanyang tinitira. Ewan lang din natin kung ano talagang endpoint nito. Gustong maging House Speaker. Pero gayon pa man mga kababayan, naniniwala tayo na totoo itong sinisiwalat niya tungkol sa kabulukan dyan sa Kongreso. Spin nila. So, later on, sigurado akong papalabasin na masama niyan. Yun na nga, usually yung madada, hinahanapan din po ng butas. Yes. Later on, will you Yes. be able to stand scrutiny, Congressman Chanco, in case the tables are turned at kayo naman po yung aakusahan? Okay, for the record, Ang nakakapagtaka, mga kababayan, wala ring ganti laban sa kanya, no? Walang ganti. Kasali ba ito sa script ng mga bangag, mga kababayan? Wala natin. 1998, wala ako kahit isang draft case. And that is despite the fact So, bago niyan, meron. na lumalaban ako o hindi ko naging kakampi yung mga presidente. From 1998 to 2022, hindi ko kakampi lahat ng presidente. 2022 Ngayon lang. Si bangag. lang, naging kakampi ko yung presidente. Ang record nyo po, tama Friendship ba kayo ni BBM? Di ba alta din ito, mga kababayan? Okay, ganito na lang ha. For example, nakita ko kung ano-anong fake news. Jessica, checkin mo. Yung lifestyle ko, check upin nyo yung kotse ko. Ever since 2010, ang kotse ko Fortuner. Baka kala ng mga tao, nag-Fortuner lang ako kasi pupunta ako dito ngayon. Tingnan nyo doon sa Congress. So, kontrapelo ho kayo pala. Pero ano yan, mga kababayan, na sabi ni Roque, pamilya niya gumagawa ng tuna. Andun sa Papua New Guinea. Yun ang narinig natin kay Roque. Malaki ang kumpanya, mga kababayan. Laging kontrapelo. Anong kontrapelo? Yung laging kontra sa administrasyon. Parang hindi kayo nakikigrupi. Hindi kayo group. Bakit ngayon, sama-samang babangag muli na sa bagoong Pilipinas? Ito lang ang problema kay Chanco, mga kababayan, friendship sila ni BBM. Siya na ang pinagkakatiwalaan ni BBM, mga kababayan, bilang campaign manager sa kanyang alyansa na nasira. Kaya parang dito kay Chanco, mayroon pa tayong reservation. Although mga kababayan, sang-ayon tayo dito sa kanyang mga sinasabi dito kay Tambaloslos at Zaldico. Pero may reservation tayo pagdating sa alyansa niya kay BBM. Hindi, kasi prinsipyo. Yes. But In fact, alam mo, in the Bakit ayaw mong nakipag-cooperate noon kay dating Pangulong Digong? Kontra daw siya, mga kababayan. Dilawan siguro ito, 9 years that I've been congressman, from 2010 to 2019, never yata akong tumapak sa opisina. Hindi ito dilawan dahil dapat supporter ito ni Pinoy, mga kababayan. Never daw ng speaker. Nakatapak lang ako sa opisina ng speaker 2022 nung si Speaker Martin ang naging speaker. And I must admit, magkaibigan kami I'm married for 31 years. So, maybe 40 years na kami magkaibigan ni Martin. Kaya hindi rin masaya to Kasi si Tambalustos, mga kababayan, pag nung nanalo na ang kanyang pinsan, nalasing sa kapangyarihan siya nung nailagay siya speaker. status nyo ngayon. Hindi na kami nag-uusap. Pero kailangan ko mamili between my friendship with him and the legacy of the president. So, hindi rin madali di ba? You're in a very unique position kasi yung asawa nyo pala,
pinsan ng Pangulo mismo Hindi lang dalawa. and ni Congressman and ni Silang tatlo magpinsang buo. Speaker Romualdez, yeah. Silang So lagot ka sa asawa mo, inaaway mo. tatlo magpinsang buo. Kaya nga magkaibigan. Kaya pala. So kung hindi pala relative na kanyang asawa, mga kababayan, hindi siya susuporta. So okay, that explains. Akala namin kasama ka sa mga barkada ni BBM. Pinsan pala ng iyong asawa. Kami ni Martin for over 30 years. And to those who will say, kasi hindi siya nanalong speaker kaya sinisiraan niya si Martin Romualdez. Ano masasagot mo? Okay, I'll be very honest. Okay? I'll be very honest. Sige, Put me on honest. record. Noong bago, hindi ako nag-attempt na tumakbong speaker. Okay? Hindi pala nag-attempt. Pero may mga lumalapit sa akin, sabi ko, kung ano desisyon ng karamihan ng ating mga kasamahan, tatanggapin ko. For the record, now, What if binudol ka rin din ni BBM? kasi may ugong-ugong pa rin sa Congress, ano ba mangyayari? For the record, kung mapalitan man si Speaker Martin, hindi ko tatanggapin. Yan, for the record yan. So, hindi ko to ginagawa para maging speaker. Pero inaamin ko, kung noon, inelect nila ako, tatanggapin ko. Pero kung ngayon, sabihin, kaya ako ginagawa to kasi para matanggal siya. Kung palitan siya, hindi ko tatanggapin. So out na ito, mga kababayan. Dahil umaasa tayo na baka palitan either eto or si Benitez. So kung mayroon ng papalit, sigurado na si Benitez yung nalilink kay Ivana Alawi. Opo. Ito, sinabi niyo raw, 545 million ghost project. Hindi ako yan, si Nabigay- Presidente yata yan, o kung sino yan. Yung 777, kayo ba yun? Kinonfirm ko lang. Oo. Ano yun? Kinonfirm. Okay. Sabi ang na si Magalong. Yung 777, 777. di ba? Ang nangyari kasi noon, in-interview ako. Opo. Okay? Nung after the SONA. Tinanong sa akin kung totoo ba na may 777. 7 million yan ha. Pag sumama ka 21 million, mga kababayan. doon sa bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Ni Tapos ang sumasama 200 plus. Diyos ko Lord. Speaker Romualdez. Yes. Okay. Yan ang napakalaking korupsyon, mga kababayan. Unang-una, bakit kontrolado ni Romualdez, mga kababayan, ang pera? Kung sasama sa kanyang bagoong Pilipinas Fair. Wala na dapat silang kontrol, mga kababayan. Dapat DSWD na yan. Post-enactment yan eh. Labag sa batas. Sabi ko, alam nga magsinungaling ako na Ikaw lang ang umamin. diba? Oo. Meron naman talaga. Yung 777, hindi cash yun. Okay? Yun ay Allotment. tupad na 7 million worth, AX or AKAP 7 million worth, at guarantee letter 7 million worth. Yun yung kinonfirm ko na meron talaga. Guarantee letter sa mga kababayan, medical assistance, Bakit MAICS. may ganon? Siguro para madaming sumama doon sa bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Kaya nga nagtataka tayo, no? Saan-saang lugar nagpupunta, mga kababayan? Andun ang mga kongresista, ang dami nila. Ha? For what? For what? Hindi nyo naman distrito yan. Pero Ay, sasabihin nila, hindi totoo. Nung 2 beses lang yata ako sumama isn't that patronage politics? It is. Yes, it is. Pero, I mean, congressman ka, sasama ka, mabibiyayaan yung mga Distrito mo. distrito mo. Sasama ka. Pero it goes only to the favored few. Pag hindi Favored. ka sasali doon, hindi ka Pag hindi ka bibigyan. sumama? And then meron naman, ito yung dagdag doon sa basic. Okay. So may basic lahat ng distrito, di ba? Kaming mga district congressman, pati party list, may basic yan. Mga kababayan, bakit nagkakaroon ng mga ganyang budget ang mga kongresista? So, yan ang dapat alisin, mga kababayan. Idaan yan sa tamang ahensya. Siyempre, mauubos, di ba? So, kung gusto mo ng extra, Ngayon, nagtataka kayo, mga kababayan, bakit mahirap ang Pilipinas? Corruption at its core. yun, meron. So, ang actually, it's not the patronage that's illegal. What is illegal there is the post-enactment of the Yan, budget sinasabi natin. na diniklarang unconstitutional, nung diniklarang Dapat hindi na nakikialam ang mga kongresista, mga kababayan, kapag andyan na yan. Tapos na sa kanilang mga kamay na ipasa na ang batas. unconstitutional yung PDAF. Yung Ang pork sabi barrel. noon, hindi, PDAF yun eh. Kasi di ba, naunang binawal pork barrel. Tapos di ba, pinalitan yung pangalan, ginawang PDAF. Okay. Priority Development. Walang hiya talaga, no?
Inalis daw nila ang pork barrel, mga kababayan, pero pinalitan lang ng pangalan, PDAP. Assistance Fund. Yeah. Tapos in 2014, nag-ruling ang Supreme Court, Illegal. illegal ang PDAF kasi dapat pagkatapos And then, pinalitan na manggaling naman. sa Congress yung budget, pag nasa executive, hindi na pwedeng Pakialaman. pakialaman Ng mga, mga legislator. ng legislator yung budget kasi executive branch na ang mag-i-implement. Yes. Ang sinasabi kong hindi tama dito is yung proseso na may discretion yung speaker. Wala bang magsasampan niya ng case sa Supreme Court, mga kababayan, para matigil na yan? Badik na lang unconstitutional yung ginagawa yung tambalustos, mga kababayan. Na magbigay o hindi magbigay. Ibig sabihin, may post-enactment role siya doon sa budget. Yun ang sinasabi ko na hindi dapat. Dapat yon yung DSWD na lang o yung... Ito kasing bangag na leader, mga kababayan, no? Siya talaga ang dapat sisihin dahil weakling eh. Nangyayari ito, mga kababayan, dahil walang yagballs ang agva. DOH, sila na lang ang magbigay. Alam mo, ang pinakamahalaga lang naman sa amin dyan, Jessica, kung ako tatanungin, dalawa. Ano po? For my district, talagang pinakamahalaga dyan is yung guarantee letter. Kasi kung hindi sila makabayad sa ospital, saan sila pupunta? Hindi naman namin sinasabi sa kanila pumunta kayo sa amin. Pag hindi sila makabayad sa ospital, pupunta sila sa... Dapat sa DSWD. Andyan na ang Malasakit Center, mga kababayan. Oh. Anong ginawa nila sa Malasakit Center? Parang binaboy, mga kababayan. mayor or sa congressman. Doon sa Navota City Hospital, libre yun. Pero kunyari sa mga specialty hospitals, saan sila pupunta? Pupunta sa amin, di ba? So, kung congressman ka, inipit yung guarantee letter mo, napakasakit. Pero kung kayang ng DOH na walang babayaran, hindi naman namin hinihingi yun. Number 2, doon sa AIX, karamihan ng AIX sa Navotas, ginagamit yan for medical assistance. Yeah. So yun, napakalaking tulong yun. Yung ghost project po, ano po naman ang anatomy nito? Ghost How does it project. happen na nagkakaroon ng ghost projects? Eh yung garap, ano yun, walang kawalang yan talaga yun. Di ba? Yung Ghost Project, mga kababayan, malaki ang role niyan ng talagang DPWH. Oh. Sila ang nag-check eh. Magabing ka, walang yan Ano yun. po nangyari na pinondohan, wala namang proyekto. Guni-guni, sabi nga ni Pangulong Marcos. Hindi ko rin maintindihan. I mean, kasi ang dami pipirma doon, baka 10 tao pipirma doon bago mabayaran eh. So ibig sabihin yung 10 taong yun, nagkasundo sila na... Oh, natural. Okay, Magkasundo. ang gagawa nun is yung mga kailangan pumirma para bayaran, di ba? Pero I'm assuming hindi isang pirma yan. Hindi 2 pirma, hindi 3 pirma, di ba? Yeah. Ilan ang nagkasundo-sundo doon na lahat sila magsa-certify? Silang Number lahat. 1. Number 2, may literato yan eh. Accomplishment report. Yeah. So saan, anong in-attach nilang accomplishment report doon? Walang Kumuha collusion lang with ng- congressmen yon. Wala kasing pirma yung congressman doon eh. So bakit nila kailangan... Posible meron, mga kababayan, pero hindi matitrace. Ang kawawa lang doon, hindi na ba kawawa? Ang dapat ikulong nga yung pumirma talaga. Sila na ang dapat kumanta, mga kababayan, kung nakinabang ba dito ang congressman. Yan ang mahirap dyan eh. Dahil, mga kababayan eh, under the table ang bigayan, mga kababayan. Oh. Tapos, Diyos ko Lord, ang rason pa ng ilan, mga kababayan, ha? Sige! Kung talagang kurakot ang mga kongresista, maglabas kayo ng resibo. May nakita ba kayong kongresistang tumanggap ng pera? Wala naman daw, mga kababayan. Oh, nakuha na ng CCTV. Oh, nakita ng pera. Na-record, mga kababayan, na tumanggap ng pera under the table. Paglabas daw ng resibo, ay mga animal kayo. Sino ba ang tanga na nangurakot, mga kababayan, ang magpapakita? Para lang yan tumatae ka. Magpapakita ka ba sa publiko? Umiebak ka dyan? Siyempre, nagtatago. Yung mga magnanakaw, mga kababayan, magpapakita ka ba sa Sa may-ari ng bahay? Hindi kulong ka, huli ka. Nangyayari yan, mga kababayan, under the table. Ang dapat talagang gawin nito, no? Matagal ito. First day pa lang siguro, mga kababayan, dami nang makukulong. Lahat ng pumirma sa Ghost Project, mga kababayan. Makita mo na yan, mayroong project o wala. Lahat ng pumirma doon,
Sabi ni Toby Tiangco, hindi lang daw isa. Sampahan na ng kaso. At dito mga kababayan, pigain na sila hanggang kumanta. Kung hindi sila kumanta, sila ang magigilitan ng liig. Yan lang mga kababayan. Huwag nang bigyan ng ano. Eto mga taga DPWH mga kababayan. Huwag yang bigyan ng immunity like gawing state witness. No. Sila ang mga most guilty dyan mga kababayan. Dahil mayroon silang paper trail Okay. Yung hindi nila kailangan, kung gagawa sila ng ghost project at paghahati-hatian nila yung pera, hindi nila kailangan sabihin kay congressman. Kasi wala namang kinalaman si congressman doon sa pag-release ng pera Okay. o sa bayaran. Pero hindi tayo naniniwala mga kababayan na walang cut ang kongresista dyan. Distrito niya yan Hindi siya kakalampag. So sila lang mag-uusap doon. Hindi na papaalam kay congressman yun. Yun ang pananaw ko. Bakit ho ayaw i-release sa inyo yung minutes o report ng small committee? What do you Small suspect? committee. Kasi doon makikita Tinago na kung ano yung mga binawasan, kung ano yung mga dinagdagan. Baka, kasi yung record ko, Jessica, by cam lang yan. Wala akong record nung pinalit-palit doon sa small committee. Grabe, no? Small committee na nga yung bike cam, mga kababayan. Dahil hindi lahat sila nandun. Selected few na lang. And then, mayroon pa within that bike cam, mayroon pang smaller committee. Sino na lang siguro yun? Si Zaldico, Tambaloslos, si Stella Kimbo. So by cam lang, yung sinasabi ko sa'yo, by cam lang. Pero for the record, naka-hold yan. Hindi binirelease yan ng executive. Kasi nga nakita. There is, Here you because- are a congressman asking for an official report, No, because, supposedly. tignan ko, section ano ba yun? Section something sa rules namin. Nakasulat doon, all, hanapin ko lang. Tapos doon, nagyabang si Tambaloslos. Dapat ang budget maging transparent. Ay, naku, sarap batukan talaga mga kababayan buhayan. Section something yun. All records must be filed sa archives within 7 days na maging batas or within 15 days after we close Congress. So doon pa lang, Oh, lumabag na. Etong Supreme Court mga kababayan, bakit hindi nyo pa, dineklarang unconstitutional yung 2025 JAA? Nilimliman na naman mga kababayan, wala man lang silang reaction. No action at may all. violation na yan. Pero ayaw kayong bigyan. The fact na hindi nila linagay sa archives, ibig sabihin ayaw nilang may kopya. Wala nga sa archive, paano mabibigay? Tinago. Labag sa batas na. Teka, hanapin ko naman. Oh. My God. Kasakiman. Nakakapagod, Oh, di ba? Oo. Dismayan. Why? Di ba, Jessica, kasakiman? Why are we here? Oh, dahil nagboto tayo ng Marcos. Kasalanan daw ni Sara. Pero sa tingin natin mga kababayan, kung hindi man lang, example, tumakbo si Sara and then naging vice president yung si Bangag mga kababayan, delikado si Sara, baka alam niya na, ikukudita si Sara o baka mayroong mangyari sa kanyang masama. Alam niya ang tripping ng mga ngagva And then, pagpapanggap yan mga kababayan. Walang gagawin yung vice president. Yung vice president mga kababayan, bigay-bigay lang yan. Hanggat wala kang cabinet position mga kababayan, wala kang gagawin dyan na masyado. More on, bigay-bigay lang talaga. After ni Sara, magiging presidente din si BBM mga kababayan. Whether or not, darating din tayo sa puntong ito. Siguro, inilagay siya dyan para sa awakening ng sambayan ng Pilipino. Yan na lang. Why are we even here? Because of the Bangag administration. Because sa kamag-anak ng asawa ko, Ba't ikaw sa asawa niya, kamag-anak ng Romualdez. mo naman nagko-cover ng report? Ito na talaga yung sukdulan Ito na Sukdulan. talaga yung babuyan. Ito na Babuyan. talaga yung... This is large scale. Ano ibig sabihin? May Babuyan. dinig ka, pero hindi yung... Garapalan. Hindi yung... Hindi yung... Eto na yung sukdulan. Eto na yung babuyan. Kumbaga sa paano ba Hindi institutionalized. Hindi. Ay, matagal na institutionalize ang kurakutan. Pero ngayon, mga kababayan, talagang garapala na. Small scale. Hindi kumbaga hindi... Tama. Hindi mo sinindikato yung buong gobyerno. Bakit nga? No, buong gobyerno. See? Meaning, kasama si Bangag. Anong bakit? Bakit nga nangyari? Ano bakit? Tanungin mo si Bangag. Alam na natin yun kung bakit nangyari. Wala dama.
Magagalit sa akin si Ngakba. Ako pa naman ang gawing ano niya. Campaign manager. Oh, siya pa, campaign manager mga kababayan ng Bagoong Pilipinas. So, Congressman, humihingi kayo nung small committee report kung what transpired among themselves. Hindi kayo mabig. Alam na natin yun. Alam na natin yun. Mayroong name na cannot be uter. Oh, si Tobit Tiangco, si BBM. Na-uter na niya si Tambaloslos at si Zaldico, pero si BBM hindi niya ma-uter mga kababayan. Hindi pa siguro kaya ng powers niya na banggain. Yan. Hindi, wala. Wala Kasi doon daw? sa rules namin, hindi. Kasi unang-una, dapat lahat ng reports na yan nahandoon sa archives, Okay. nakatago. Alam mo, magaling yung archives namin sa House of Representatives. Di ba pag pinagdidibatihan yung konstitusyon, kung ano yung intensyon ng batas, di ba Muntik pa tayo tinitingnan nila yun? matisod, At lahat naka-record. Ito, nung isang taon lang, wala Invisible ang ating chair mga kababayan. Invisible. doon. Yan ay labag sa So, inuupahan tayo ha, pero hindi nakikita dahil green aming screen. rules. Kasi doon sa rules namin, within 7 days after maipaisa ang isang batas, or within 15 days after the close of Congress, dapat naka-file yan doon. Wala. Wala. Ano suspetsa nyo? Bakit biglang wala? Kung magaling yung archive section nyo. Hindi nila hindi ko alam kung may Magaling manbudol. Magaling magtagdo. report. Ang question, may report ba? Ang makakasagot ulit noon, si Congressman Saldico. Baka walang report talaga na walang minutes mga kababayan. Another labag na naman sa batas. Piniting ba talaga yung small committee? O siya lang ang nag-decide mo? Oo. Kasi yung small committee, 4 na tao yan, di ba? Kung walang maipakitang mga kababayan minutes, meaning walang meeting. So, siya, Senior Vice Chairman ng Committee on Appropriations, Majority Leader, Minority Leader. Nag-meeting ba talaga sila? O siya lang ang nagdesisyon? Ayaw naman magsalita ng tatlo. So, siya na lang magsabi kung anong ginawa niya. Ikulong lang lahat ng iyan. Bilyones, trilyon nga mga kababayan, di ba? Ang budget ng Pilipinas, tumadaan lang sa kanila. So, paano ho nangyayari to? Congress Kasakiman. kayo, may mga ganyan na kahina-hinala. Kasakiman, Jessica. Kayo yung tagagawa ng batas. I mean, Sila din ang the taga-butas. standard that, people look up to kayo. Kasi kayo yung leader kasama kayo sa mga leader ng Pilipinas. Leader And sa yet, kalokohan. may mga nangyayaring ganyan. Because mahirap tumutol eh. Hawak lahat sa leeg. Binusog ng binusog, sabi ni Pag Tatay tumutol Digong. ka, pinutol yung Uy, ang lapit mo na kay Jessica. Si Jessica, mga kababayan, na pag ganyan na lang, Sasakalin ba ako ni Toby Tiangco? Galit na galit na si pondo. Tiangco. Anong haharap mo sa mga constitution? Kano to ni Mel Tiangco? So, ibig sabihin, Huwag ka nang, advice nyo na lang sa mga kongresista, wag nang maging sakim mga kababayan. Anyway, mayroon naman silang base na Hindi naman na easy zero mga kababayan. Mayroon silang base na allotment para sa kanilang probinsya. Yan na lang ang pagkasyahin nila. Ito rin kasi mga kongresista mga kababayan. Gusto mo extra. Dahil doon mga kababayan sa extra, imposibleng walang kupit-kupitan dyan na kahit na konti. Dyan sila kumikita na, kupit na konti. Kung hindi makukupitan mga kababayan, gagamitin yan para bigay-bigay, para sunod na halalan na mabango na sila sa mga tao. Survival. Yan na lang, totally alisin talaga, no? tatahimik na lang sila. Di ba? Tatahimik na lang sila. Alam mo, after yesterday, Kailan kayo, ang dami pag kailan kayo, magbaman up itong mga kongresista, mga kababayan, laban dyan sa tyrant na namumuno sa kanilang house. pupunta ako CR, boss. Kasi ganyan tawagan namin sa Congress, di ba? Lahat naman boss. Kahit ako, tawag ko sa mga Congressman, boss. Boss, tama yan, tuloy mo yan. Kaya lang, pasensya na, hindi kami makasalita dito. Maiipit kami. Dahil wala nang malinis siguro mga kababayan. Kaya kung mayroong mga bago mga kababayan, yan na lang siguro ipalitin nyo sa mga lumang congressman. So yun ang reason bakit they will just look the other way. Karamihan ng congressman will just look the other way. Parang bahala na lang kayo sa buhay nyo. Mas marami matino doon. Bakit natin sinakasakripisyo yung institusyon para lang sa isang tao? Ngayon, Hindi nga lang isa. Di ba dalawa sila, Zaldico at Tambaloslos? yung iba naman, talagang naintindihan ko naman. Kasi Jessica, pinagdaanan ko yan for 9 years. Na talagang pag hindi ka good
hindi ka makakapagdala ng mas maraming serbisyo at proyekto sa Distrito mo. Di ba? Pero bakit nga ba ganun? Bakit, Ano ba? paano tayo nakarating sa puntong ito? That the Congress, the credibility of Congress is so shot because of all this. Kasi nung una, Hindi nga niya masagot na si BBM dahil hindi pa niya kaya ang power sa banggain ng presidente. na-focus yung sisi sa contractors because of President BBM coming up with that 15 list. And then napunta sa DPWH. But then people are asking, I'm sure kasama yung mga congressmen dyan. Hindi lang. And the senators too. Hindi lang, I'm sure. Anong sabi ni Hindi lang, I'm sure. Sure na sure. Mayor Magalong? 20% Kickback. Committee on Appropriations. So, ibig sabihin, yung contractor, 8 to 10% yata. Yung DPWH, 5% yata. So, ang pinakamalaki, Buhaya. doon sa ayaw namin ipatawag. Zaldico. Hindi lang si Zaldico, mga kababayan. Marami yan sila. Pero si Zaldico ang pinakamalaki at si Tambaluslos siguro. At si Mayor Magalong, willing siyang pangalanan, hinamon-hamon nila. Magalong din, tagal, mga kababayan. Hindi man lang pumunta kay Marcoleta dahil it's not yet the proper time. Yung reason niya. Na sige, sabihin mo kung sino Not papatawag the right namin venue kahapon. Ayaw na, sige, sa susunod na, madami pa tayong pinag-uusapan. Hindi ba pag may nawawalang pera, ang gusto mong matuko yung sino pinakamalaki ang Alam. kinuha? O si Zaldico. Senator Ping Lacson, ano ginamit niyang term? Wala din, si Lacson, mga kababayan. Wala rin. Parang inabsuelto si Tambaluslos at si Proponent Zaldico. yata ginamit ni Senator Ping, di ba? Sabi niya 20% sa proponent. Yun yung sinasabi ko na proponent, di ba? Na example kung paano nakikita kung sino yung proponent, di ba? Bakit ayaw natin? So bakit natin sinasakripisyo yung institusyon para sa bagay na to? Yeah, I get it. Yeah. Na. Totoo. Pero confused pa rin siya dahil paano tayo dumating sa ganito? Dahil kay Ba na Bangag. merong Big Six in Congress? Yun, I have Ayun no na. personal knowledge. Sino But yung what Big I know- Six? Alam natin ang big na dalawa, mga kababayan. Siguro, the rest, sigurado tayo kasali dyan si JJ Suarez dahil palaging nandyan, parang bida-bida. Taas na ulay. Padot Pero talagang, ganyan, mga kababayan, nakatingala lagi sa langit, mga kababayan. Parang ang liit ng tingin niya sa ibang kongresista. Kasali yan sa Big Six siguro. Yung sila Dong Gonzales, sila Abante. Is, yun na nga hindi ko maintindihan dun sa mga kasamahan ko. Hindi naman sila ang kinakatakot nila ay yung mawawala sa kanila. Pero yung nakikinabang, sabi ko nga noon in a previous interview, maximum 20 out of 316 kami. Baka nga hindi 20, I just gave 20 as a figure para safe, di ba? Bakit natin pinagtatanggol yung Naghari-harian, mga kababayan. mga yun? Because nga, mahirap talagang mawalan. Yan ang punot doon. Pero marami kayo Kaya nyo yan. Kaso nga lang, tumanggap na sila. Lalo lang yung 777, tumanggap na sila. Walang mga bayag kasi, mga kababayan. Stand up, go. Mahirap. Ang problema dyan, mga kababayan, ang problema dyan, bakit natatakot yan? Dahil si BBM ang dun, mga kababayan. Alam na mga kongresista na pinsan yan ni BBM. Wala pang go signal, mga kababayan, ni Bangag. Yan lang inaantay nila. Kaya nga nagdududa tayo Talaga ba bang seryoso si BBM, mga kababayan, sa pag-fight niya sa corruption? Kuno. Na una-una, hindi pa niya pinapapalitan si Tamba. So there's only a Nagba- few. There's a clique sa Congress who controls the money strings, the purse. Yes. At Sila yung mas marami. pag hindi ka join doon, hindi ka mabibigyan ng pondo. Hindi, meron kang extra. Pero yung sinasabi ko, yung kumbaga, Mayroon kang mayroon kang base na allotment. Ang habol lang ng mga buhaya, mga kababayan, extra. sa yung talagang... Extra, yeah. Hindi, yung, okay. Yung mga, pag mabait ka, Add-ons. may konti kang extra. Pero yung talagang namimiesta, yun lang sila doon. 20 lang siguro. Fiesta. Talagang Kasama ni si Sandro dyan. happy. Ngayon nga, sumabog na tong mga kurakot anomalies. Kurakot, So, ano tingin nyo doon?
I mean, we can go on accepting na ganyan talaga sa politika, No, di we ba? cannot accept it. Okay, We wha- cannot accept it and we should not. We should not. accept But it. then, we've gotten to this point na sumabog na lahat itong mga Ang Nepal, mga kababayan, sumabog na. Ang Indonesia, sumabog na. Tayo, sumabog tayo sa internet. isisiwalat ngayon. Na ang dami palang insertions, ang dami palang Galit lang tayo sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. ghost projects, and the president himself Ang mga buhaya, galit kayo dyan. Wala No kami less. pake, wala kami ayaw namin, wala kaming account discovered for himself. sa Facebook at Self. social Yes. media. So, Kaya nga nagkaroon ng pag-asa, di ba? Okay. Kaya nga nagkaroon ng pag-asa. may way out ba tayo? Yes. Palitan! Ano? Talagang dapat yung independent commission, sila na mag-imbestiga. Hindi Paano na yung independent commission, mga kababayan? Si talaga Carpio, namin maimbestigahan sarili na. si Bangag din ang nag-appoint, animalism. Gagamitin lang yan to divert, gagamitin yan para sirain yung mga kalaban. Yeah. Gagamitin lang yan para i-cover up yung totoong mga may kasalanan. Pero hindi madali because alam mo, ang responsibilidad ko, hindi lang naman sa Kongreso eh. And ang problema dito, nababawasan yung oras ko sa distrito eh. Di ba? Instead of Anyway, gagawa lang naman kayo ng batas eh. spending time sa distrito, syempre nababawasan yung oras and effort ko. So, Congressman, paano, baka meron pa ho kayong gustong sabihin para sa mga gustong maintindihan pa itong nangyayari? Mensahe mo na lang sa mga kasamahan mo, man up! Sabihin mo, tumayo na kayo sa sarili niyong paa. Pwera na lang talaga kung sama-sama kayong babangan Ano ho dyan. bang gusto niyo sabihin pa sa mga tao? Sa mga tao, wala. Sa mga kasama ko sa Congress, hindi natin yung totohanan. Ay, nako. Uy, totoo ba yun, mga kababayan? Totoo ba yun? Na September 21, mayroong nag-organize na mass protest? Mga social media influencers ang nagpo-promote, mga kababayan. Sa Luneta daw, magsuot daw, magdala ng sariling maskara. Ano yan? Bakit naman yung tao ang sasabihan natin? Wala naman silang kasalanan. Oo. Tapos sila pa sasabihan natin. Pabor kayo doon sa Independent Commission Yes. Hindi ako pabor sa investigasyon ng Kongreso. ng Kongreso sa sarili namin. Dapat may Independent Di ba kahit, Commission. tingnan na natin, sundin na lang natin si Secretary Vince Dizon. Yung anti-corruption, Yeah, in the DPWH. in the DPWH, binuwag binuwag niya kasi hindi nila pwede imbestigahan sarili nila. Tapos tayo na naman, pinipilit na naman natin imbestigahan yung sarili. Eto wala talagang problema, mga kababayan, kung hindi binuwag ni BBM ang PACC. Binuwag niya eh. So nga, ngayon mga kababayan, gumawa ng kahilang tulad ng PACC. natin. Thank you, Congressman. Oh, thank you. Ano masasabi niyo dito, mga kababayan? Post, Thomas Balaw.